Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 27, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagkilos ng bagyong Sigoring at isa na nga pong super typhoon na taglay na ang lakas ng hangin na umaabot po sa 185 kilometers per hour at bugso na 230 kilometers per hour habang nasa silangang baybayin na po ng Palanan Isabela about 42 km east away. Ngayong araw ay magsisimulan na po yan nakikilos pa southeastward, paliko, palayo po sa ating kalupaan at bukas, araw ng Lunes, ay muli na naman po yan nakikilos pataas at pagsapit po ng Martes ng madaling araw ay nasa silangang baybayin na ulit ng Santa Ana, Cagayan pero mas malayo na po sa ating kalupaan at muli na naman po yan nalalakas habang patuloy ang pagkilos naman pa northwestward, pataas, nabanta po dyan sa may Batanes at Taiwan, lalo na at posibleng lalakas pa po yan with an intensity peak of 240 kilometers per hour. Pero posible pa po na magbago ang forecast na ito, kaya patuloy lamang po natin nababantayan, lalo na at nandyan pa rin sa may karagatan. Samantala, ang LPA naman na nasa labas ng ating area of responsibility ay posible po yan na maging bagyo anytime from now, na siya pong hihila at magpapalakas pa po ng habagat. At sa lagay po ng ating panahon ngayon, dahil po kay Bagyong Goring ay nakakaranas po ngayon ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan na minsan ay may mga pagbugso ng hangin at posible ang malalakas na ulan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Apayao, maging po sa ilan pang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone at ilang bahagi po ng Bicol Region. At sa ngayon po ay nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa may extreme eastern portion ng Isabela, sa may Divilacan at Palanan. Signal number 2 naman po sa eastern portion ng mainland Cagayan, sa may Peña Blanca, Baggao, Gataran, Lalo, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Santa Ana, the eastern portion ng Isabela, sa may Dinapige, Ilagan City, Maconacon, Cabagan, Tumawini, San Pablo, Benito Saliben, San Mariano at maging po sa extreme northern portion ng Aurora, sa may Dilasag at Kasiguran. Signal number 1 naman po sa may Babuyan Islands na lalabing bahagi ng mainland Cagayan, the rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, the eastern portion ng Benguet sa may Bocod, Bugyas, Kabayan, Mankayan, the eastern portion ng Ilocos Norte sa may Pagudpod, Adams, Vintar, Carasi, Nueva Era, Banna, Marcos, Dingras, Solsona, Pidig, Dumalneg, Bangi, maging po sa northeastern portion ng Nueva Ecija sa may Karanglan, Pantabangan, Bungabon, Gabaldon, Laur, Rizal, maging po sa northern and central portion ng Aurora sa may Dinalungan, Dipakulaw, Baler, Maria Aurora, San Luis, maging po sa may Polillo Islands and Calaguas Islands. At dahil naman po sa habagat ay may mga isolated rains rin sa ilang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas, maging po sa ilang bahagi ng Leyte at Samar provinces, at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi lamang ng Zamboanga Peninsula at Sarangani. At mamayang hapon po, mas maraming bahagi na ulit sa ating bansa ang makakaranas ng makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at posible pa rin ang may kalakasan na mga pag-ulan, lalo na po dito sa malaking bahagi ng Luzon, dulot pa rin po yan ng Bagyong Sigoring. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po kay Bagyong Goring ay pinagbabawal po ang pagpalaot sa mga baybayin ng extreme northern Luzon at sa silangang baybayin ng Cagayan, Isabela, Aurora, at iwasan din muna natin ang papalaot sa mga baybayin ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 3 to 5 meters height. So ito po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!